To our colleagues in the DA Bureau of Agricultural Research, the Department of Agricultural Family, farmers and fisher folk who we dedicate all these things to, and to all our attendees, good morning po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Cristina S. Estrada of the Knowledge Management and Information Systems Division, and I'm from the Bureau of Agricultural Research. I will be your host for today's online seminar. So yung nakaraang buwan po, it's very challenging to us kasi 4 typhoons yung nag-hit sa atin, and particularly hinit niya yung eastern part of Luzon. So there were casualties, damage to properties, and damage to crops, livelihood. Basically, nahit talaga yung agri-fishery sector. So we are racing against the inevitable climate change. So yun, the government, scientists, researchers, we are doing our best to adapt through technology and innovation. So timing po kasing seminar natin today is about one of our primary crops, which is rice. And yung tanong niya is, how do we adapt? So the title of the seminar is Enhanced Dry Direct Seeded Rice System, or EDDSRS, Package of Technology for Increased Rice Production. Sa panahon ng tubig at lupa ay salat, sa EDDSRS, ani ay sasapat. Before we introduce our speaker and formally start the knowledge sharing, we encourage our viewers to comment their location and affiliations para malaman natin kung gaano kalawak ang naaabot ng serbisyo ng BAR and ng knowledge exchange, of course. And also, we encourage everyone to ask questions po sa ating expert. Huwag po kayong mahihiya, maximize po natin kasi he's not always here. You may also subscribe to our social media pages. It's facebook.com/DABARofficial, or you can search DA Bureau of Agricultural Research, or you can follow us on IG at DABARofficial to learn more about online seminar series that we hold monthly and other services of BAR that might benefit or interest you. So without further ado, I'll be introducing our expert for the seminar. Our resource speaker took up his undergraduate degree, Bachelor of Science in Agricultural Engineering at the Tarlac College of Agriculture. He also holds a degree in Master of Science in Agricultural Engineering, specializing in farm power and machinery at the De La Salle Araneta University. He earned his doctorate degree in Rural Development, specializing in Organization and Management at the Tarlac Agricultural University. He is a researcher, extensionist, a Professor 6, and currently serving as the University Research Director of the Bataan Peninsula State University. He's none other than Dr. Jonathan E. Lacayanga. Palakpakan po natin si Doc Lacay. Good morning, Doc Lacay. Good morning, Christina, at sa lahat po ng kasama natin ngayong umaga sa buong Pilipinas. Kumusta po kayo, Doc? Kumusta po yung daan ng bagyo sa inyo? Siguro mabait si Lord. Sana mabait siya sa buong bansa. Pero nahalikan lang kami ni ang pangalan na? Christine. Ito pala kaharap ko. Salamat, Christine. Hindi mo kami pinuruhan. Anyway, it's nice po to know na okay naman kayo dyan. Buti hindi kayo nadaanan. And sana nga po, mabawasan yung bagyo or less intense na siya. Anyway, I'll be giving the floor to you now po, Doc. Thank you so much po. Yes, salamat, Christine. Ngayong umaga po ay isang malaking pagkakataon sapagkat ito nga ay nabigyan kami ng panahon para ibahagi itong kasalukuyan naming proyekto with the ABAR. No? Ito yung Enhancing Dry Direct Seeding Package of Technology for Increased Rice Production in Central Luzon. Ito po ay ang layon naman po nito ay makatulong doon sa pag-angat ng ani ng ating palay dito sa Central Luzon. So ito ay pinagatan naming Enhancing Dry Direct Seeding Package of Technology for Increased Rice Production, or EDDSRS. So
as a background, no, malaking bahagi pa rin ng ating populasyon na talaga ang kumakain, no, ng palay, ng bigas. So talagang mayorya sa atin, no? At kung minsan nga makikita natin na kapag wala ng bigas, parang ano na, wala nang option na sa kabila nung may mga pwede pa naman din tayong pwedeng kainin bilang staple kagaya ng mga root crops natin, nandyan lang at napakarami pa rin na pwede nating kainin maliban sa bigas. At patuloy ang paglago ng ating populasyon, isa sa pinakamabilis sa Asia. At tinatayang aabot tayo ng 113 million by year 2025. At siguro yung pagbilis ng pagdami, no, ay isang challenge sa ating pamahalaan, no, lalo na sa Department of Agriculture, kung paano natin tugunan, no, yung ganitong kalagayan. At nitong 2024, nabanggit po ng DA na meron tayong supply ng bigas, no? Robust supply of bigas of palay at around 3.38 million metric tons, no? At kaya po nitong tugunan ng 100 araw, no, na supply sa kabila ng mga inaasahan ng pagtama, no, ng La Nina itong taon 2024. At sa kabila ng mga datos na yan, tayo pa rin nag-importa ng bigas. No? Ayon nga dito sa ulat, no, sa balita, ay nandyan na, no, October 2024 pa, October 14, 2024, na nasa ating bansa na yung na-importa nating bigas. At 90% po nito ay nagagaling po sa bansang Vietnam. Ang serious water scarcity, no, ang siyang magdadala ng kakulangan sa pagkain, no, ayon sa FAO by 2030. No. At hindi po ligtas ang Pilipinas diyan. Kagaya nung pambungad mo kaninang nabanggit na talagang parang dating place ang Pilipinas nung bagyo. At alam naman natin yung agrikultura natin ay napaka-vulnerable niyan. No. At maraming nasisira, maraming mga opportunities na yung mga anihin na nating mga palay ay nasisira pa, no, dulot nitong mga masamang panahon. Siguro na nababanggit natin, ito yung climate change, no, bunga na rin ng climate change, no. So dito ay kailangan nating tingnan, ano, kung ano pa ang magagawa natin, no, para natin ma-maximize ang paggamit ng ating mga natural resources, no. So sa panahon na ang klima ay hindi maganda, alam naman natin both extremes, so may mga bagyo, malalakas ang ulan, sa kabila naman ay masidhing tag-init. Ang palay, no, ay talagang napaka-vulnerable niyan, no, sa mga kalagayang ganyan. Kasunod ay sa ngayon meron tayong 3.34 million hectares, no, na irrigated area. 1.46 hectares are non-irrigated, no. Sa kabuuan, base sa datos ay 171 hectares ang rainfed lowland and upland natin. Dito sa aming lugar, sa Region 3, base sa data ng 2023 na na-provide sa atin ng DARFO3, nasa 10,000, more than 10,000 hectares po ang rainfed area po dito. So malaking ano to, no? Malaking potential, no, kung mapagtuunan natin ng pansin. And the increasing demand for rice, no, brought about by increasing population can be met, no, by enhancing productivity, no. Doon sa mga lugar na kapos sa tubig, sa mga lugar na mahal na halos ang mga pag-upa sa paggawa sa bukid, no. At ito yung mga ilang kadahilanan kung bakit itong project na ito. So ang rainfed areas pa rin natin, kung titingnan natin dito sa ating bansa, ay siya yung mga lugar na kung saan nandun yung kagutom at kahirapan. At of course, nagiging ano ang mga lugar nito, mga rainfed areas na nagiging prone, no, sa degradation ng ating natural resources, no.
Ang rain-fed agriculture ay nasa 80% ng physical agricultural area. At ayon sa FAO in 2023, it generates 62% of the world's staple food. Siguro maganda din itong datos na ito na tingnan, no? Na malaki talaga ang bahagi, no, ng mga rain-fed areas, no, na pwedeng i-utilize natin sa mga susunod na panahon, pagtuunan ng pansin, na kung saan ito ay magawa nating produktibo. No, recently, efforts were initiated to the Department of Agriculture to strengthen and invigorate the existing rain-fed farming systems. No? So marami na mga programa ang agriculture, Department of Agriculture, para tingnan, no? Para lalo pang mapakinabangan ang mga sahod ulan na lugar natin dito sa buong bansa. Ano ba nagtulak, no, nitong pananaliksik na ito? Kung titingnan natin, ay nandiyan naman ang ating mga rice production areas, mga irrigated. Pero base doon sa background na nabanggit natin kanina, ay patuloy pa rin nating hinahangad, no, yung pagiging self-sufficient ng bansa, no, in terms of pagkain, no, pangunahin yung palay, no, o yung bigas natin. So what prompted us to push and go on this research is to contribute to the rice self-sufficiency target ng Department of Agriculture sa pamamagitan nitong sinusulong natin, no, yung Enhanced Dry Direct Seeded Rice System. No? So, pag pinagsama-sama natin lahat ito, no, nung mga nakaraan, yung mga luma, no, nating mga pamamaraan sa dry direct seeding ay parang walang masyadong wala masyadong input yung technology, no. Basta na lang yung farmer, pag nakita niya na malapit ng tag-ulan, mag-aararo, kung minsan sasabog na lang kahit anong bining available, so on and so forth. But ngayon, itong technology ay naglalaman na ito ng mga proven technologies, no, paggamit ng mga drought-tolerant varieties na na-develop ng ating field rice, nandiyan yung IRI, mga makinarya na rin, no, available na rin yan. At siguro tinatangnan na natin, no, inuugma natin. Then meron na rin kaparaanan paano gumamit ng tamang para episyente pa ang paggamit ng abono. Ang weeds, o ibig sabihin yung pamamahala ng damo, no, pagkontrol ng damo, na kung saan isa ito doon sa pinakamahirap, no, pinakaproblema pagdating sa direct seeding. Pest and disease control, and of course yung water management. No? So kasama po natin dito sa proyektong Enhancing Dry Direct Seeding Technology ay nandyan yung ating DA Regional Field Office, LGUs, state universities and colleges. For now, ang partner pa lang natin sa umpisa nito, we have the UP Los Baños, Central Luzon State University, and Bulacan Agricultural State College. No? Ilang mga community-based organizations din, Farmers Association, at ang pinakahuli nating nakitang magandang partner din para maipalaganap yung technology, itong mga church ministries na nakapokus sila sa kanilang membro, na sila itong mga manggagawa, no? Yung mga farmer nila na member na pwede nating ma-partner, no? Para mapalaganap pa yung technology in dry direct seeding. So ano ba yung EDDSRS, no? Ang EDDSRS o Enhanced Dry Direct Seeded Rice System, ito isang pamamaraan, no, na pagtatanim ng palay sa lupaing hindi pinutik, no, at hindi lubog sa tubig. So unpaddled, unsaturated. Ibig sabihin, maaring ito ay tuyo, maaring ito ay mamasa-masa, ngunit hindi po tulubog sa tubig. Unpaddled, hindi pinutik at unsaturated. Hindi talaga ito ay lubog sa tubig. No? Gamit ang maangkop at subok na teknolohiya sa pagtatanim ng palay. Ibig sabihin, sama-sama na ito, isang sistema na ito ng pagtatanim ng palay, no? Na mayroong mga proven technologies na napapanood dito. No? So, ano yung mga pakinabang sa paggamit ng Enhanced Dry Direct Seeded Rice System? Base na rin sa mga ilang pag-aaral,
malaki ang tulong nito lalo doon sa kaunti lang ang tubig, no, na kakailanganin mo, no, around 30 to 55% kung na kadepende pa rin sa klase ng lupa, no. Sa mga lugar na sahod ulan lang, siyempre hintay ka lang ng ulan. Yung iba naman ay babasain yung lupa, ano, sabi ko nga hindi ito lubog, just enough, no, para magkaroon tayo ng tamang panahon para bungkalin ang lupa. So nasa 32 to 80%, no, mas mataas ang ani ng pananim kumpara mo doon sa mga traditional na pagtatanim na hindi pa, no, na wala pa siyang gamit o enhanced na mga technology. So, naliban doon ay malaki ang tipid natin sa labor, no. Imagine ninyo kung dati kayong naglilipat tanim, no. Diba magpe-prepare po kayo ng inyong punlaan. So sa pagpe-prepare ng punlaan ay marami ng mga gawain doon, ano? So magsasabog tanim, yung pagbubunot, no, sa amin kasi ay depende, no, sa usapan. Kung ito ay per bilang nung bigkis, nung punla na nabubunot, no, lalo yung mga traditional na transplanting, paglilipat tanim, mayroon ka pang patanim, no. Kung ito ay manual, ay talagang lalong uubos ka ng malaking budget, no? Kasi yung land preparation mo doon talagang matrabaho, ano? Kaya nga sabi, 25% ng kabuuang gastos sa labor ay mula sa pagtatanim ay natitipid mo, no, using the technology, no? So pinapataas nito, no, ang pagkita ng farmer. So ibig sabihin, kung mababa ang input natin, siyempre kung binigay ng pagkakataon na mataas ang ani, mas mataas din ang magiging neto natin, no? Kasi kukunti lang ating cost of production. At itong technology angkop sa mga lugar na may kakulangan sa tubig, no? At kung saan ay ngayon nararanasan na nga natin itong climate change o pagbabago ng klima. So nagpapadali din ito ng pagde-diversify ng pananim, no? Sa mga lugar na mga sahod ulan ay maaring nagtatanim sila ng palay sa pag-start ng panag-ulan, at yung mga kasunod naman ho dito maaring nagtatanim din sila ng ilang ibang klaseng pananim maliban sa palay. At isang natitingnan nito sa hinaharap, no, at ito ay may mga pag-aaral na nababawasan, no, yung greenhouse gas emissions natin, kasi nga kung ang lugar ay hindi lubog at hindi nabababad sa tubig yung mga dayami, no, na binubulok natin, so malaking katipiran ito. Ibig sabihin, malaking kabawasan ito doon sa greenhouse gas emission, no? Ito kasi po alam natin, no, yung nabubulok ng mga dayami kapag ito ay nasa bukid, lubog sa tubig, ay maaring mag-release po ito ng methane gas, no? At ayon sa mga pag-aaral, ito ay 20% more hazardous than CO2, no? So kasama po dito sa enhanced dry direct seeding technology ay paggamit, no, ng mga angkop na binhi, no? Ito yung mga drought tolerant variety natin. Karamihan po dito ay itong mga sahod ulan natin, no? Sahod ulan variety na na-develop na ng Philrice, no? Ako po ay na-involve dito sa project noong 2008 pa, no, yung aerobic rice during that time. At ang isa sa pinakamagandang variety na nasubukan namin noon ay itong PSBRC9, no, APO, ano. Then merong NSI CRC192, at sa kasalukuyan nga po karamihan na ginagamit dito ay yung 3-2 natin. And we have partner from private companies na nagpapasubok din ng kanilang mga hybrid variety na matibay na rin, no, sa
sa kakulangan sa tubig, no? Ito nga yung bigante. Then isa pong karagdagan dito sa technology na ito na dati ay manual na ginagawa, no? Sinasabog, tinutudling. Ngayon may mga na-develop ng technology, no? Kagaya noong makinarya, no? Sa paghahanda at pagtatanim ng palay. Ito yung seeder, no? Mga seeder na na-develop na ngayon upang lalo pa nating mapaganda ang pag-establish, no? Pagtanim, no? Hindi yung kalat-kalat, sabog-sabog at saka hindi maayos, no? Yung kung titingnan natin yung bukid, no? Dito sa technology ito ay ang nire-recommendang dami ng buto ay nasa 60 to 80 kilogram kada hektarya. Ito yung certified seeds, no? Kung hybrid naman ang mga ginagamit, karamihan ng mga rekomendadong dami ay nasa 30 bawat hektarya. Pagpapatubig sa mga lugar na sahod ulan ay siyempre yung panalangin natin na umulan sa panahon na iyon. Kalimitan ang ating mga magsasaka sa mga lugar na sahod ulan ay inaasahan, no? Yung unang pagpatak ng ulan. At doon ay maghahanda ng lupa at doon magtatanim ng palay, no? Pero may mga lugar din po naman na tawag natin, no? May mga supplemental irrigation, no? So kasama sa technology ang fertilizer management, pamamahala ng pagkontrol ng damo, weed management, at yung protection ng palay, no? Laban sa sakit at peste. So, paano ba ito isinasagawa, no? Una, ang paghahanda natin ng lupa, no? Magsagawa ng summer plowing, ibig sabihin ay yung may residual na ano pa na basa ang lupa, no? Bago matapos ang tagtuyot ay inaararo na natin yan habang hinihintay natin yung panag-ulan, no? So, sa ibang mga demo namin, ang kanilang ginagawa ay bago ihanda ang lupa ay kinokontrol yung damo, no? Pinapatay yung damo bago ito araruhin at balsahin o iharo, no? Yung bukid. Usually inaararo ng minsan din 2 o 3 beses ang kanilang pagbabalsa, no? Para mapatay ang damo at lalo pang mapaganda yung ano na lupa, no? Magiging pino, no? Hindi siya matingkal, no? Maraming buo-buo. Ang pagtatanim naman, bahagi ng technology na EDDSRS ay yung dami ng binhi na nilalagay. May mga impormasyon tayo sa ibang lugar ay paramihan ng binhi, no? Kaya kung magugulat nga kayo pag nakita niyo yung bukid, akala nyo ay punlaan, ibig sabihin yung seedbed. Pero dito minumungkahi, no, na sa daming 60 to 80 kilogram kada hektarya, no? Para lalo pang mapainam ang pag-establish natin ay yung paggamit, no, ng mechanical seeder na kung saan yung daming nabanggit kanina na 60 to 80 kilos per hectare ay talagang ano yon, no, swak na swak doon sa gamit, no, sa capacity o delivery rate ng seeder. Dito sa aming project sa ngayon ay isinusulong itong multi-crop seeder ng Pilrice, no? Na kung saan ay ito ay kayang mag-deliver, no, o maglagay ng butil ng palay na tuyo, no, sa daming 60 to 80 kilograms kada hektarya, no, sa lalim, no, na 2 to 3 centimeter at yung pagitan ng tudling, no, ay nasa 25 to 30 centimeters at sa pagitan ng tundos ay 20 to 25. So maganda rin itong na-develop ng Pilrice, no, na multi-crop seeder sapagkat pag tiningnan ninyo yung bukid, no, maayos, ano. Ibig sabihin kung may gagawin man kayong paglilinis, halimbawa gagamit kayo ng mga mechanical weeder, mas madali siyang linisin dahil nga nakatudling. At yung dami ng binhi na nilalagay natin ay malaking katipiran, no, sa bahagi po ng gastusin ng ating mga magsasaka.
Sa lugar na sahod ulan, isa sa mahalagang malaman, no, ay yung rainfall pattern, no, bilang hudyat kung kailan tayo magtanim. At yun, kadalasan ay 10 to 15 days bago magsimulang tag-ulan ay dapat naka-establish na yung ating bukid, no. So ito nga yung sinasabi natin na early establishment using mechanical seeder at sa tamang dami, no. Pero may mga lugar din, no, na may tinatawag tayong supplemental irrigation. Maaring ito ay dulo ng irigasyon, hindi naman sa buong pagkakataon ay halimbawa marami ang tubig. So minsan naman ay kapos. Meron namang lugar na kumukuha lang tayo sa mga shallow tube well, sa mga ilog, usapa. So, ang pamamaraan ng pagpapatubig niyan ay yung tinatawag nating flash irrigation. Papatubigan mo lang siya after nung pagkatanim ng basa, no? Enough lang para mag-germinate yung buto na itinanim natin, no? Gamit yung ating mechanical seeder na nabanggit kanina doon sa crop establishment. Ang isa ring bahagi, no, nung enhanced dry direct seeding technology ay yung tamang pamamahala ng paggamit ng pataba, no. Alam natin na ang tamang dami, no, quantity ng abono at timing ay mahalaga. Marami pa rin sa ating siguro mga magsasaka na nakakaligtaan ito, no, sapagkat sa mga pag-aaral, mahalaga ang dami at timing, no? Kung sobrang naman dami, ay sayang din kung minsan, sabi nga nung iba, tumatabal dahil nga hindi, no, walang sapat na kaalaman, no, yung ating mga magsasaka dito. Pero sa tingin ko naman, sa ngayong kapanahonan na ito ay sa daming mga naibaba na mga pag-aaral, seminar at yung ano-ano pa, ay marami na, no? Marami na. Pero sa technology ito ay merong minumungkahi, no, na pwedeng dami at rekomendadong dami at panahon ng paglalagay, no. So base dito sa aming sinusulong, we have 40 kilograms, no, of nitrogen, no, 0 to 14 days, 245 kilograms of complete fertilizer, 30 to 35 days, no, after emergence. Then yung pangatlo ay 10 kilos of nitrogen per hectare, 45 to 50 days after emergence. And lastly, no, so ito ay 4 splits, no, ibig sabihin. Then we have 4 kilogram of per hectare of nitrogen, 65 to 70 days after emergence. So ito naman nagbabase, no, kung yung mga pananim o binhi ay paaga o kaya pahuli, no? O ibig sabihin mas matagal o kaya mas madaling anihin, ano. Kaya nga siguro kung titingnan ninyo may mga number of range days, no, yung pagitan ng araw na yon na pwede natin silang ilagay. Sa panag-ulan, ang aming rekomendadong dami, no, yung ng pataba ay 90-40-40. No? 90% nitrogen, 40% phosphorus at 40% potassium. So, kung timbang ang pagsasabihan natin, pagbabasihan natin, ay maaaring gumamit ng nasa 275 kilos bawat hektarya. Or more or less, ito ay 5 to 6 na nasako ng complete fertilizer. No? 110 kilos o 2.5 sako kada hektarya ng urea. No? Sa tag-init o dry season naman, ang rekomendadong dami ng timbang ay 120. No? 120, 40, 40. No? So alam naman natin na medyo mas maraming pangangailangan ng nitrohino sa panahon ng tag-init. No? So, maaaring gumamit ng 275 kilos kada hektarya ng nitrogen, that is 5 to 6, no, na
na sako ng complete at 175 kilos o 30 o 3, no? 3.5 sako kada hektarya ng urea. Ang weed management ay isa sa pinakamalaking problema, no, ng magsasaka, lalo sa direct seeding o dry direct seeding, kasi nga kung minsan nakakaligtaan natin na kontrolin, no, yung damo sa mas maagang panahon. Kung meron akong sinusubaybayan na isang grupo na malimit talaga nilang nagiging problema ay yung pagkontrol ng damo. Kung titingnan mo, pinapakita nila doon ay mga 2 dangkal na yung damo at magtatanong pa sila kung paano ito kontrolin. Pero itong sinusulong natin ay maaari nating kontrolin ang damo sa pamamaraan ng chemical o mechanical, no? Sa ngayon may mga nadidevelop na rin dito sa aming university ng mga mechanical na pamamaraan, yung mga weeder. Pero ang kalimitan po dito sa ating project, ang gamit ay chemical. Kaya lang, paano? No? Ang tanong na paano? No? Ang maagap na pagkontrol ay malaki ang epekto nito sa gastusin ng magsasaka, no? Sa tubo ng palay. No? Mas magandang habang mas maaga ay makontrol natin ang paglaki ng damo. No? Karamihan, ang ating minumungkahi ay yung pagkontrol ng damo sa panahon ng pagpatak na ng ulan at nakatanim na yung iyong binhi. No? Ito ay yung pag-apply ng selective pre-emergence herbicide. Ito ginagamitan ng Butaclor o kaya itong Ronstar, no? Sa basang lupa, no? Na hindi lubog, no? Ibig sabihin, kailangan sa buto pa lang o kaya papisik pa lang yung damo ay makontrol na natin. Then susundan ito ng susunod na pag-spray kung may mga tumubo na, no? Ito yung paggamit ng contact and systemic post-emergence herbicide. No? Ito ay mga 1 o 2 dahon pa lang nung damo, no? Ma-sprayhan na natin. At kung meron pang mga nakaligtas pagkalipas ng mga 25 to 30 days, no? Mahalagang isa lang alang din, no? Ang pagpili ng angkop na pamatay damo. So ito ay maaari nating isang guni, no? Siguro sa ating mga, lalo dun sa ating mga naka-assign na mga technicians, no? Sa mga lokal na pamahalaan, no? Pero dito sa kapararaanan ito, hangga't maaari makontrol natin ang damo sa mas maagang panahon. Ngayon sa pagpapatubig, no, itong sinasabi nga natin na supplemental irrigation sa pang lugar na may pagkuhanan ng tubig maliban, no, doon sa sahod ulan, ay yung flash irrigation ang minumungkahi natin. So very critical po ang flash irrigation at mabilisan lamang na tamaan sa tubig sapat na ito ay mabasa upang magkaroon, no? Itong pag-spray natin, no, kailangan mabasa yung lupa, no? Kailangan mabasa yung lupa para nang sa ganon na magkaroon ng contact yung chemical doon sa buto ng damo bago ito tumubo. Sa panahon ng patag-init, no, o dry season, may mga lugar na may supplemental irrigation. Plus irrigation na paraan sa pagpapatubig ang isinasagawa dito. Maaring ito'y gawin lingguhan at gawing 2 beses sa isang linggo kung ito ay malapit na susuhi o gipi, no? Hanggang sa ito ay mamulaklak at magkalaman ang butil. So ito ay nagdidepende din, no? Yung dami ng bilang ng lingguhang pagpapatubig, no? So kung ang lugar ninyo ay talagang buhanginin, siyempre medyo medyo mas mabilis po ang pagkawala ng tubig, no, doon sa bukid kung ito ay papatubigan natin. Wag na natin sigurong hintayin na magkaroon ng sinabi na lip rolling, no, yung
parang maglulukot yung dahon bago tayo magpatubig ng kasunod, no? Mula doon sa nakaraang time o panahon na nagpatubig tayo sa ating bukid. Ang pamamahala ng sakit at peste, no? Ay may malaking ambag, no, ito sa paglago ng palay, sapagkat kung minsan nakakalimutan natin, lalo na kung pabunga na yung ating palay, ay talagang marami ng mga mga lumalabas na may sakit, may peste nang umaatake, no? Sa kalukuyan, sa tingin ko, may mga sapat na kaalaman na ang ating mga magsasaka sa tulong na rin ng mga ahensya ng gobyerno, kagaya ng Department of Agriculture sa kanilang mga agricultural technicians, no? So ito ay suliranin, ngunit kung kailangang maaring maisanggunit, no, itong sakit, peste sa mga agricultural technicians, no, sa lokal na pamahalaan, Department of Agriculture, no. Ang PhilRice ay dalubhas na po dyan. Namin na po silang kaparahanan para sila ay maabot, may parating sa kanila yung mga ilang katanungan ng ating mga magsasaka patungkol sa sakit, patungkol sa mga peste na umaatake sa kanilang mga palayan. So mga karaniwang sakit naman sa palay ay ito, yung mga bacterial leaf blight, tungro, brown spot, leaf blast, sheath blight, no? Ang mga peste naman po, itong rice bug, rice black bug, itong mga stem borer, green leaf hopper, no? So ilan po yan, no, doon sa mga karaniwang peste at sakit na umaatake sa palay. Kagaya nga po nung nabanggit po natin na mahalaga po, no, ang kaalaman pagdating dito, at sa panahon na hindi kailangan natin ng suporta at dagdag kaalaman ay yung ahensya ng gobyerno natin, kagaya po ng mga trained natin, mga agricultural technicians, at sa mga ilang platform na pwedeng ma-reach out ang mga offices, no? Nabanggit ko kanina, yung PhilRice na partner din natin, ay malaking tulong po ito, no, para sa ating mga magsasaka na mabigyan ng lunas, no, yung kanilang mga katanungan o problema patungkol sa sakit at peste ng palay. Sa ngayon po, dahil 5 buwan pa lang itong aming pag-aaral, itong project, may mga ilan na ring na-conduct, no, o naisagawang pag-aaral patungkol po dito sa dry direct seeded, no, sa major areas na kinonduct ng grupo ni Ocampo noong 2023. No. Ito ay gumamit ng mechanical seeder, no? At base sa kanilang mga datos, no, na nakalap, no, ang ani, no, doon sa mga probinsyang kanilang kinuhanan ng datos at kung saan ginanap yung kanilang pag-aaral, ay nagbabago, no, yung ani, no, from 0.72 to 6.73 tons per hectare, no, doon sa mga lugar na kanilang pinagkondakan, no, yung study. Total cost of production din nag-iiba din siyempre, siguro nga sa lugar ay depende kung paano nila isagawa, no, yung dry direct seeding gamit yung mechanical seeders, no. And net income also ay nagkakaiba, but ang isang magandang makita rito, ang return of investment, no, may variation sa mga probinsyang iyon, na 71.61 to 62.63% doon sa balik kita, no, doon sa ginastos ng ating magsasaka on dry direct seeded lowland rice using, no, yung mechanical seeder.
So ito na rin po yung kanina. So about 50% no, variation. No? Magkakaiba pero isa lang ibig sabihin no, mayroong balik. No? Ibig sabihin maganda ang balik. Kung ang paggamit ng tamang technology, isa na po lang dito ang pinapakita yung mechanical seeder doon sa dry direct seeded rice technology doon sa mga lugar na sahod ulan. So sa ngayon po, after 6 months ng implementation ng project, may mga promotional activities na kami at mga pagsasanay. Karoon kami ng training of trainers no, sa Bulacan Agricultural State College na dinaluhan no, ng mahigit kumulang 70 mga AEWs po dito sa Region 3 no? At naging maganda rin ang pagtanggap ng technology sapagkat nakikita nila na ang pangangailangan no, ng kaalaman patungkol doon sa dry direct seeding doon sa mga lugar na kanilang ginagalawan. May mga farmer field days na rin kami sa Santa Ignacia, Tarlac. Ito ay karamihan po dito sa mga farmers talaga na ito ay dating rain-fed pero transplanted pa rin ang method pero nakita din nila na malaki ang potential no nitong dry direct seeding na enhance no gamit ang mga technology ang napapaloob na nabanggit kanina no. Then meron din kaming field days na naganap sa San Narciso, Zambales at mahigit kumulang 30 ang magsasaka po ito at maganda rin ang nagiging appreciations nila doon sa technology i-demonstrate natin sa kanilang lugar at itong parating no, na November 26 ay magkakaroon ng mas maramihan na farmers training doon sa mismong Municipal Agriculture Office ng San Narciso, Zambales. Meron din kaming pinakahuli na Farmers Field Day dito po sa Nueva Ecija, no, sa Barangay Curva, no, sa Nueva Ecija. At nakita rin namin ang appreciation ng mga magsasaka na binigyan ng halaga no yung nabanggit kanina no na advantage no or advantages ng dry direct seeding, enhanced dry direct seeding na may mga kaakibat na mga technology na napapaloob po dito. At ang pinakahuli na aming promotional activities dito sa Farmers Field Day, no, demonstration farm ito na in-establish dito sa Barangay Lakmet, Arayat, Pampanga. Halos ganun din ang kanilang mga pagpuna, ganun din ang kanilang pag-appreciate ng potential no, ng dry direct seeding technology dito sa Arayat, Pampanga. At dito rin po magkakaroon kami, ilo-launch namin yung aming FB community, yung EDDSRS at sana ay maging bahagi ito no kung lalo pa nating mapalawak no yung ating ugnayan doon sa mga kasama nating mga magsasaka na gumagamit ng dry direct seeding. Ito po yung FB community EDDSRS at maglo-launch din kami ng FB page no ang sabi namin diyan yung SAPAT no. SAPAT stands for Sustainable Agricultural Productivity through Appropriate Technology. This appropriate technology na papaloob kanina ay yung binabanggit natin, yung tamang buto, makinarya, tamang pangangasiwa ng pagkontrol ng damo, pataba at patubig at iba pa. And also magkakaroon din kami ng itong webpage ng EDDSRS. So ito po ang kasalukuyan naming mga gawain dito sa project namin na enhancing dry direct seeding technology.
So ang aming mga beneficiaryo, siguro ang next end user namin, ito yung kasama namin sa DA, sa ATI, LGU, SUCs o SUCs. No, ang end user natin, of course, yung ating mga magsasaka doon sa mga lugar, no, gumagamit, no, ng dry direct seeding, no, sa mga sahod ulan area, yung mga upland and lowland, yung mga dulo, no, ng mga irrigation system na nagkakaroon, no, ng mga kakulangan, no, nakakaranas ng kakulangan sa tubig sa panahon ng patagtuyo. Ilan sa mga testimonials, no, ito sana ay video pero baka magkaroon ng problema technical, so tinanscribe na lang po natin. Sabi ng ilang mga kasama natin from OPA Pampanga, nagkaroon kami ng mas malaking idea, particular na yung sa pest management. Pwede na rin namin siyang maisama sa topic ng aming Farmer Field School. At ayon naman kay Sonny De Leon from Dinalupian, hindi 100% pero alam ko sa sarili ko na ituro ko ang tama at maayos ang nalalaman ko rito sa training na ito. Maaring mas makatipid kami sa DDRS, ngunit ang problema talaga namin ay damo. No? So isa yan sa tinitingnan natin. Maganda siya, madami. So we're talking about variety here. Then maganda ang tindig. So ito rin yung mga obserbasyon nila doon sa mga binhi, no, na dinemo natin sa kanilang lugar. So sa madalit sabi, baka yung mga gamit nila before ay hindi singganda nung naipakita during the time na nagkaroon tayo ng mga field demonstrations. So ang team po ay binubuo. Ako po si Jonathan Lacayanga, just call me Lakay. No? We have from BPSU, Professor Calderon, Dr. Valdez, Dr. Joby of Pilrice. Dr. Valdez, siya yung ating farmer partner na dati siyang empleyado ng gobyerno sa Bulacan Agricultural State College. We have Dr. Lampayan from UP Los Baños, Engineer Samoy Pascual from Pilrice, Dr. Caroline Almerol from CLSU, Engineer Petalbero, BPSU, Sir Rizal from Pilrice also, Dr. Ryan Dizon, BPSU, Dr. Hilasio of CLSU, Ma'am Veronica Tayaw from Basi, Miss Guan Lau from BPSU, and Dr. Claire Maria Castillo from CLSU. Miss Elera and Miss Cheryl De Leon from Bulacan Agricultural State College. So, lagi po naming binabanggit at sinasabi at ito po yung magiging tagline ng project na ito. Sa panahon ng tubig at lupa ay salat sa EDDSRS, ani ay sasapat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much, Doc Lakay, sa comprehensive presentation niyo po on science-backed technology on the direct seeded rice system na hopefully maka-increase ng ating rice production not only in the country but sana globally po. Before we proceed to our Q&A portion, again, i-encourage lang po namin na magtanong kayo. Although we have questions na nakuha na po namin from our colleagues in the APAR. Also, silipin lang po natin, Doc, yung attendance natin ngayon, ha. Saglit lang po. Ayan. So, may around 200 po tayong attendees. Merong lalaki, merong babae. Although mas madami yung lalaki. Ngayon, we have yung age range po na pinakamadaming attendees is the 20 to 29-year-old. So, I assume they're the students and young professionals, agriculturists. And we also have 19 years and younger. Meron din po tayong 60 years and older na attendees. Tapos yung location po, it's in your home region mostly. Pero po well represented yung lahat ng region. So next na meron pinakamadami Northern Mindanao. Pero lahat po ng regions represented. Sa occupation po, madaming estudyante. I believe these are agriculture students na interesado sa agriculture, which is very good to hear kasi we need more agriculturists
tumatanda na yung average age ng farmers natin. So kawawa din naman tayo if hindi natin masustain yung food production natin just because walang next generation na nag-go into agriculture and fisheries. Then, mas madami pong state universities, merong from DA, and meron din po tayong from indigenous cultural communities. So, meron po tayong indigenous peoples. We have attendees din po na PWTs, very inclusive. We have members din po ng Farmer and Fisher Folk Cooperative and Associations. So very diverse po yung naabot ng ating serbisyo. So sir, yung po, etong EDDSRS sa Region 3 pa lang naman po na implement, 'di ba? Yes, ma'am. Ito po yung unang taon after noong binigyan kami ng pagkakataon ng DA-BAR na tingnan itong isang pamamaraan, no, na mukhang kailangan nating balikan at tingnan kung paano ayusin na may potential actually, no, para makadagdag doon sa hinahangad nating sufficiency, no, rice sufficiency target ng Department of Agriculture. So sana nga po through this seminar mas mapalawak yung reach natin, mas mapadami yung nagpa-practice ng direct seeding sa rice and using the technologies that you recommended here in your presentation. So anyway po, Doc, we'll be reading some of the questions po. So we'll start with the ones that we received from our colleagues in the APAR. Sir, yun po, yan. Ayan, meron po pala. So, according to Sir Ray Marcredo, sir, recommended na po ba ang hybrid rice para sa EDDSRD? Considering po yung presyo ng hybrid seeds, kumusta po ang ROI? Basahin ko lang ulit, Christine, recommended na ba ang hybrid rice para sa ngayon po, after 6 months of implementation namin, kasi may partner nga tayo from private institutions. From our end, sa EDDSRS, inihintay din ho namin yung feedback ng mga magsasaka. Kasi at the end of the day, sila naman yung magde-decide para sa kanila. Kaya doon sa aming participatory variety trial, no, dito sa Central Luzon, may mga nagsasabing maganda, no, yung hybrid. Meron din naman nagsasabing hindi siya gaano kaganda. So ito yung pagbabasihan namin later on sa recommendations namin doon sa dulo ng project na ito, no? Doon sa dulo ng project na ito. And in terms of ROI, sabi ko nga nasa 6 months pa lang kami, no? We are still on the process, no, of collecting information and eventually we will come up with ROI. Yung present ko po kanina ay isang pag-aaral nila Ocampo, no, ng UP Los Baños, no, dahil nga yung ginamit po doon ay establishment ng dry direct seeding is using the machine, no, yung MP seeder ng field rice. So dito kung titingnan natin yung kaubuoang kwento, no, maganda, no, ang balik, no, noong dry direct seeding using yung mechanical seeders, no. So ibig sabihin, marami siya, no, base doon sa advantage niya na nabanggit kanina, maraming pwedeng matanggal, no, doon sa matanggal na magastusin ng mga magsasaka. So in terms of ROI, sa tingin ko, no, base doon sa pag-aaral nila at din sa mga early data na nakuha na namin, mataas ang ROI ng enhanced dry direct seeded rice system natin. Thank you, sir. So basically, sabi ni sir na while nasa start pa lang kasi, parang nasa infancy pa lang yung implementation ng project. So pero so far okay po yung ROI and okay naman po yung hybrid, 'di ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Also, sir, dagdag ko lang po kasi similar din naman yung question na nakuha namin from the ABAR colleagues. More on gusto niya pong malaman yung comparison ng comparison ng aspects na to sa
comparing dry seeding and the old practice. So halimbawa po, yung gastos daw po sa inputs, siguro po sir, kunin mo na lang po yung data mo dun sa 6 months na implementation nyo in Region 3 and other regions. So yung gastos daw po, how do you compare the gastos sa inputs nung sa old practice versus sa EDDSRD? And also, yung gaano po kaiksi yung isang cycle ng pagtanim ng rice. So, mas maiksi daw po ba siya or mas matagal versus old practice? And also, yung quality of harvest and yield daw po. Haba nun Isa-isayin po natin, sir. Sige. Yes, thank you. Yan yung mga sasagutin natin dito sa after nitong mabuo namin yung isang season dito sa Region 3 kasi 7 probinsya po ito, naka-4 pa lang kami na harvest, harvest. But sa initial data na nakikita namin in terms of gastos ay doon sa traditional, yung traditional kasi mano-mano, di ba? Magbabayad ka ng ilang tao paggawa. Pero dahil nga dito, kung nag-input ka ng machine, although mataas ang investment, yung seeds na ginamit mo is mas kukunti, definitely mababa yung cost noong pag-establish ng dry direct seeding. Ngayon, yung sa tanong naman gaano kahaba, usually ang daloy nito magmula doon sa land preparation, ang mamarkahan mo dito ay bibilangin mo gaano ba katagal yung maturity ng binhi, no? So kung ang maturity ng binhi mo ay 120 days plus say mga 15 to 20 days ang land preparation mo, halos ganun lang din ang tatakbuhin noong isang ikot, even isang yung duration ng yes. In terms of inputs po, sir, tapos kung sa labor intensity po, halimbawa, ano yung feedback so far ng mga nag-implement? Sa ngayon, base nga doon sa advantage nga ng enhanced dry direct seeding, malaking labor na nababawas mo. Halimbawa, gagamit ka ng mechanical seeder, dati tutudlingan mo ng kalabaw yan. No? Kung gusto mong maayos yung establishment mo ng crop, ay mas malaki ang ubusin mo, no? Kasi kukuha ka ng tao, ibubudbud niya yung binhi doon sa na guhitan na bukid. Pero ito, isang pasada lang. Ang custom rate nga nitong MP seeder, no? Ayon doon kay Dr. Bautista ng PhilRice, ay nasa 800 pesos per hectare. So, i-compare mo doon sa gagamit ka ng ilang tao to plant using the method na dry direct seeding doon sa lugar, manually, 500 na halos yung upa, no, sa amin, no? Na 400 to 500, I mean, ang upa ng isang manggagawa sa bukid. So, using that data, malaki, no? Malaki yung savings ng method nito. So, to summarize po, bale, sabihin mo na lang po, sir, kung may na-miss out ako. So, Doc, parang yung basically the advantages of using the EDDSRS versus the old practice, and this is just basing on the 6 months implementation kasi bago pa lang po to, di ba? So far, better, according to the implementors, better yung ROI dito. It's less labor intensive. Ano pa ba yung na-miss out ko? Mas mura po ba yung... Maganda yung establishment. Yes. Mas maganda yung establishment mo. That's one thing. Then, yung seeds mo, hindi sindami nung dati. So, ibig sabihin, yung imbis na gumamit ka ng 120 or more than that, ito ang nare-recommenda lang because meron kang mechanical seeder to do that, 60 to 80 lang. Okay. So, less din po yung gastos sa inputs. Opo. Exactly, ma'am. Yes po. Opo. Malaking tipid. Kumusta daw po, sir, yung dun sa yield saka quality nung harvest?
yung quality ng harvest kasi nga hindi siya inabot nung masamang panahon, no? Kasi early ang establishment niya. Maganda yung mga naani na palay, no? Doon sa mga demo namin in Zambales, Tarlac, we have in Cuyapo, no? At saka Pampanga. Sabi nga yung panahon kasi siya din ang nagdi-define kung maganda yung ani mo hindi, no? Kung minsan ay dahil nga hindi siya tinamaan ng masamang panahon, maganda yung ani niya. So, i-summarize ko lang po, sir, kasi parang masyadong madaming pros yung nakita natin. So, dahil hindi siya dependent sa weather natin. So, basically, hindi siya nalisya siya no doon sa panahon na masama yung panahon, na masama yung klima natin. Halimbawa, yun yan, yung bagyo. No? Parang hindi po siya as affected by the climate, by the weather in the Philippines. Kaya mas maganda po yung yield, mas maganda yung quality, and on top of that, yung nabanggit kanina, mas mataas yung ROI, mas tipid kasi less yung gastos sa farm inputs, and it's less labor intensive. Basically, yes. Time, din siya, parang nakaka-save din siya ng time. Sir, may follow-up question po ako doon. Pero announce ko lang muna to, baka makalimutan ko po. So sa mga nanonood po, please answer our feedback and attendance sheet para makakuha kayo ng certificate. Na-post na po namin yun a few minutes ago before matapos yung presentation ni sir. Thank you po. So anyway, sir, yung follow-up ko po. So di ba po kanina sa presentation you had recommended practices, machines, and like fertilizers, yung MP seeder din, tapos kung ano-ano pa pong ni-recommend din nyo, halimbawa sa pest control, nutrient management, and other things. Yung mga yun po ba, gaano siya ka-available, widely available in the Philippines? Sa ngayon, yung paggamit po ng MP seeder, no, hindi pa siya kalawak. No? Dito sa Region 3, ayon doon sa kaibigan natin sa PhilRice, si Dr. Bautista, parang 13 units pa lang meron. And yun nga siguro, ang isa sa na-appreciate ng farmer, yung paggamit niya nito. And its uses like us, no? May mga ongoing developments na rin. No? Kasi nga, sabi nga natin, bibigyan sila natin ng mas maraming option with the same objective, no? Of establishing crops. No? And yung technology on weed management, kung nabanggit ko din kanina, ay halos yan din ang nire-recommenda, no? Na early control nung damo, no? Lalo doon sa dry direct seeded rice method natin. So, yung technology na yan ay madaling matutunan, no? Kaya nagkakaroon tayo ng mga sunod-sunod na pagko-conduct, no? Yung ating nakaraang ginawa dito sa Region 3, nagkaroon kami ng training of trainers. Then itong sunod ay masinsin ang gagawin nating pagtuturo at pagsasanay ng ating mga magsasaka na. Yung mga trainers natin, sila na mismo magbibit-bit ng technology to make it more available and closer doon sa ating mga magsasaka. Kasama yung weed management, yung tamang paggamit ng abono, at yung ilang pa napapaloob doon kagaya nung kung may patubig man sa lugar na yon. So, ito yung napapaloob doon sa technology nyo. Chris. Clarify ko lang po. Yung basically, the practices on recommended practices on weed management, hindi pa siya ganun ka widely available, hindi pa siya widely known basically, and pero kasama naman siya sa trainings na kinoconduct niya, di ba? Yes ma'am, opo. So, yun po yung isa sa sinabi naming napapaloob na technology, no? Doon sa enhance, no? Yung luma, kaya dinagdagan natin yung enhance na yon. So, itong mga technology nito, ang siya nating ikakarga doon at siya nating ilalapit sa ating mga dry direct seeding farmers natin. Well, sir, may ano na po ba kayo? May mga trainings na na-conduct na po ba kayo outside of Luzon? Kung papalarin ho kami na bigyan ng
ng time pa at pondo. Actually, itong upscaling namin ay lalabas ng Central Luzon habang sinisinsin namin yung technology sa Central Luzon. Unti-unti na naming inaabot yung mga probinsya na tukoy na kung saan karamihan ho dito o saan ang concentration nung nagda-dry direct seeding. But basically, ang sabi ng information, sila yung mga nasa sahod ulan area o rainfed areas. Sana nga po mas parang mapondohan pa uli kayo para mas madami yung matrain nyo. Kasi sa Pilipinas, halos lahat po ata ng regions nagtatanim ng palay, diba? And madami pa din pong rain-fed areas. So walang irrigation. So it's very helpful po na mapalawak pa yung practice, yung training nito para mas madami mag-practice. Yes, ma'am. Nakita kasi namin, no? Yung data natin, 117,000 hectares. You can just imagine that. No? Huwag na nating sabihin ganito kalaki yung ani. But the fact na itong mga lugar na ito ay hindi masyadong natatap, pag ito ay nakapag-contribute, no, doon sa ani per hectare, malaking tulong po ito. No? Malaking tulong po ito. Hindi lamang doon sa target nating sufficiency, kundi yung mga magsasaka natin, no, karagdagang kita sa kanila ito. Sa mga lugar na hindi paborable, kagaya ng mga irrigated areas. Totoo po. Kasi usually yung mga farmers na walang irrigation, hindi naaabot ng irrigation, sila talaga yung mas nangangailangan ng tulong. So ang ganda po nitong initiative nyo kasi kung sino talaga yung mas nangangailangan, yun talaga yung inaabot nyo. Well, to be fair, lahat naman po kailangan ng tulong. Pero I see this as you are reaching more into the groups that need more assistance, kumbaga. So thank you, sir. Anyway, on to our next question po. Tingnan po natin sa comment section. Ayan. So, from Sir Ruben De Vera, good day po. Meron po kasing fertilizer recommendation apps na dinevelop ang BSWM and Fertrite. Kaya lang para sa transplanted rice lang ito. Kung gagamitin ang recommendation, paano ko po i-adjust sa direct seeding fertilizer recommendation ito? Para timing din. Maraming salamat po. Ay, salamat Sir Ruben. Yung bahagi kanina ng aking presentation, doon sa sa fertilizer management andun po actually yung aming doon ginamit nire-recommenda ay yung 4 splits 4 splits, 4 na bahagi ng paglalagay ng abono. Pero sa panahon ng panag-ulan 90-40-40 so hindi ko lang mabalikan ko pa yung presentation. 90-40-40, 90 kilogram of nitrogen per hectare. Panag-ulan, wet season. 40 kilogram na phosphorus and 40 kilogram potassium. Splits po yun. Baka po may access sila, ma'am, doon sa binigay naming IEC na sinubmit namin before. Baka pwede din naman yata nating i-share yun sa kanila. At pagdating po ng dry season, medyo tumaas yung ating Alam naman natin kasi mas malaki yung pangangailangan. So 120, 40-40. Yun po yung doon. Yun po yung dami ng NPK na nilalagay natin. So tama po timing din naman talaga ang kailangan. Timing. So sa dry seeding kasi kung sahod ulan, kailangan may ulan. Kasi sayang naman yung abono ilalagay mo na wala namang magtutunaw na ulan. Doon sa mga lugar naman na merong supplemental irrigation, ay siyempre, kailangan basahin natin yung field. Basahin natin yung bukid. So, thank you, sir. We will be posting the, naman po, sir, we will be posting the infographics either later or within this week po. Thank you po. Yes, siguro po, sir, we will be on to our last question. Meron pa po ba sa ayan. So, this is from Sir Dindo Kadatuan Slaen. How or is there a way to minimize the use of herbicides or pesticides while it lasts? Because I noticed that the weeds and insects are developing resistances as we continue to apply them. Chemicals aside from applying herbicides or pesticides,
what other effective methods are there for control? So tamang-tama po, nasa antimicrobial resistance week po tayo. So tama. Yes, ma'am, sir. Thank you, Sir Dindo. Totoo po, habang binobomba natin sila ng binobomba, nagde-develop sila ng certain level of resistance, di ba? So hanggang nagiging resistant ang mga sakit at mga insekto natin, wala na silang pakialam. Tayo naman, lagay pa rin ng lagay ang epekto nito sa paligid. Sabi nga, walang silver bullet, na isang chemical lang. So siguro it's an approach na maaring chemical at pwede na ring mechanical kasi marami na ring kaparaanan sa ngayon. It's a matter of putting things together nung paano natin i-approach para sa ganun ay hindi natin nasisira yung ating kalikasan. No? Yung tamang paggamit at kombinasyon ng mga technology how to control weeds. Sa weeds kasi pwedeng chemical, pwedeng mechanical din. Kaya nga, ang advantage po nitong dry direct seeding using mechanical seeders na nakatudling yung tanim mo, ay pwede mo siyang padaanan ng mechanical weeder. And that mechanical weeder will definitely reduce the amount of chemical na gagamitin mo sa herbicide. So, baka sabi ko kanina, if we can control weeds at the early age, di ba? So, control mo siya sa mas bata pa, then baka mechanical na lang yon na pwede nating gamitin para lalo nating ma-reduce pa yung chemical na ginagamit natin. Not only on herbicide to control weeds, but also to in cases na pagpupuksa at pagkontrol natin ng sakit ng palay. Thank you, sir. Sir, apart from the MP seeder, meron pa po ba kayong, kasi MP seeder, apart from parang nagtatanim siya, diretso, nakaka-weed out din po siya, diba? Do you have any other recommendations pa para ma-minimize yung use natin ng pesticides and herbicides na applicable din as well sa sa EDDSRS? Sa ngayon ma'am wala pa pero ang mga technologies available ngayon sa pag-control ng peste at sakit actually halos available na diyan sa ating mga LGUs through the DA marami ng kaparaanan, meron na silang mga gamit hindi lang chemical, yung mga organic pesticides and so on. So ito po ay i-input din natin later on. Yung kaninang nabanggit ko sa inyo na IEC material, actually, unang labas pa lang po yan. So whatever findings namin onward, doon sa mga nagawa naming mga researches namin na napaloob dito sa project na ito, ay pilitin naming i-enhance pa yung IEC material na yon para lalo pang mapag-ibayo at madagdagan pa yung technology available para masagot natin yung concerns ng ating mga dry direct seeding farmers. Thank you, Doc Lakay. So buti nga po parang 2-in-1 yung atake ng ating MP seeder, no? Pero yun nga po, I'm also hoping na sana po kayo parang may ma-discover kayong better way para ma-minimize natin yung herbicide and pesticide use. And I'm very positive naman po na magagawa ninyo yun. Anyway, Doc, we'll be on to our last 2 questions. So, ano po yung words of wisdom or message nyo to the researchers in the agri-fishery sector? Una siguro sa mga farmer, sabi ko nga lagi, paano kayo kung wala na kami? Paano kayo kung wala kami? So, dapat magtrabaho talaga, yung farmer, sila nakakaranas ng suliranin sa kanilang gawaing bukid. Saan sila lalapit? Ang pinakamalapit nilang pwedeng makapartner diyan at sabihin ito ang suliranin. Bilang nasa academia, researchers, at kayong mga nandyan din sa tamang ahensya ng gobyerno, ay tayo yon pwede mag-partner. Pero bilang researcher, gusto ko laging narinig, ano ba yung problemang pwede nating bigyan ng solusyon? Agaran kung hanggat maaari. Kaparehas nung
rice sufficiency na yan. So, andyan na yung irrigated natin na mga palayan, andyan na yung mga hybrid, pero merong isang lugar dito na pwede nating pagtuunan ng pansin para makadagdag doon sa target natin na sufficiency na palay o bigas ng bansa. Sa mga researcher ay sa tingin ko ito yung pinakamagandang parte nung nakita mo na yung naiisip mo ay nakakatulong lalo doon sa suliranin ng ating mga magsasaka, mga mangingisda. So huwag tayong tumigil bilang mga mananaliksik. Tandaan natin na umaasa ang taong bayan sa atin. Patungkol po dito sa suliraning agrikultura. Thank you, sir. Actually, sir, sinagot mo na din kasi yung last question ko sana is words of wisdom to the farmers. So, nasagot mo na din po. So, agree po ako kay Doc Lakay kasi we need to collaborate. So, everything should be multi-sectoral and it should be a collaboration between the people on ground and the people na sa academia, sa research ng mga scientists natin. Kasi pointless din naman na parang masyadong disjoint yung mga nalalaman natin if the farmers won't be able to practice it. And at the same time, there should be some form of communication din from the farmers para maparating nila sa mga researchers natin, sa scientists, sa government natin, kung ano yung kailangan nila so that they could study as well. So, thank you so much po, Doc. May idadagdag ka po bang iba? Baka po may na-miss out ka pang gustong sabihin. Yan siguro din dapat talaga masinsin ang ugnayan. Malimit, nakakalimutan natin ng mga nakaraang panahon, research ka lang ng research. Sayang yung pera ng bayan. So kailangan we researchers bumaba tayo sa ground. Kausapin natin sila kung ano yung kanilang suliranin. Hindi na ito about the researcher. It is about the farmer who needs a solution to particular concern ng kanilang kaparaanan sa pagbubukid o pangingisda. So yung working hand in hand po ng farmers and ng scientists, researchers natin, kayo po yung magiging solusyon natin sa ating malaking challenge, which is food security. So yun po, sana mas maging malakas pa yung collaboration and communication and partnership natin sa isa't isa. Yes. So anyway, thank you so much po, Doc Lakay, for sharing your expertise and passion to the wider public. So we will be sending you po a certificate, siguro po later or within the next few days. Basahin ko po muna yung certification. So the Day Bureau of Agricultural Research awards the Certificate of Appreciation to Dr. Jonathan E. Lacayanga for sharing his invaluable knowledge during the DA-BAR online seminar series, Enhanced Dry Direct Seeded Rice System or EDD-SRS, Package of Technology for Increased Rice Production, held on the 21st of November 2024 by StreamYard and DA-BAR Facebook page. Given this 21st day of November 2024 in Diliman, Quezon City, signed by DA-BAR Director, Dr. Junel B. Soriano. So, eto po siya, sir. We will Salamat be sending you. You're very much welcome, sir. And thank you po sa pagpapa-unlock sa amin kasi sobrang laking tulong po ng knowledge na pinahagi mo sa amin. Thank you, sir. So this concludes our online seminar. And again, we will be reading the tagline. Sa panahon ng tubig at lupa ay salat, sa EDD-SRS ani ay sasapat. Muli maraming salamat po, Doc Lakay, and thank you to our participants for attending our seminar. Also, again, reminder, yung feedback po natin, feedback form, andun na po sa comment section. So may deadline po siya until 12. So you can get certificates after. Also po, if you have questions on the seminar, you may also follow the Facebook page of the University of Doc Lakay, which is Bataan Peninsula State University, or you can just type facebook.com/batpen state U, or you can message the ABAR so that we can forward your questions to Doc Lakay. Also, please follow our social media pages. That's facebook.com/dabarofficial
or search the Bureau of Agricultural Research, or you may follow us at the ABAR Official. Para po may balita kayo, para alam nyo kung ano pa yung services na magbe-benefit kayo from our bureau. Also, again, we would like to thank Dr. Jonathan Ila Kayanga of Bataan Peninsula State University. Palakpakan at pusuan po natin si Sir. And salamat din po sa ating viewers for actively participating in our knowledge exchange today. Doc, may message ka pa po ba or may gusto ka po bang pasalamatan pa? Yes, ma'am. Salamat po. Una, sa DA-BAR, no, kay Director Soriano, partner natin, na naniniwala na nakakayanin namin sa tulong ninyo, sa tulong ng ating mga partners na abutin yung mga magsasaka natin dito sa mga sahod-ulan areas using this technology. Sa mga partners natin, the PhilRice, DARFO3, yung Bayer, yung ating SOX partner, yung UP Los Baños, CLSU and Basi, mga farmers associations, provincial and municipal agriculture office, lalo yung ating mga magsasaka, mananaliksik at mga extension workers. No, sa ngalan po ng Bataan Peninsula State University, sa aming Pangulo, Dr. Ruby Santos Matibag, yung Vice President namin, Professor Monica Hipolito. Kami po ay nagpapasalamat, no, sa panahon na binigay ninyo sa amin para ibahagi itong unang yugto noong enhancing dry direct seeded rice technology po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Thank you, sir. And I am also praying and hoping na mas mapalawak pa natin, mas scale up and scale out natin itong technology na produkto ng inyong research. So anyway, thank you po, sir, ulit. Dito po nagtatapos ang ating free online seminar for November. Ako po si Tin at isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kitang-kita po tayo sa susunod na seminar at sa mga susunod pa. Thank you so much po, Dr. Kai.